Nangangamba po daw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung sakaling kayo po ang manalo bilang presidente, ay baka baguhin niyo po daw ang kanyang mga pulisiya na nasimulan. Your comment on it? Unang-una, wala naman siyang pulisiya na na-implementa. He has done nothing, so there is nothing to change. Tambaluslos mga ka-reaction, yung nangangarap maging presidente ng Pilipinas, ayan, tinanggalan na po ng visa. The United States has revoked the diplomatic and tourist visa of later Representative and former House Speaker Martin Dabuaya Romualdez, who has been facing criminal investigation over his alleged involvement in the multi-billion peso flood control fiasco. Hindi po multi-billion peso, multi-trillion peso po. Ikaw ang kumuha ng pera sa bag ko. Hindi! Bakit naman ako? Ikaw, aminan mo na! Hindi ako yun, siguro ikaw! Tama na yan, wala akong lakan mo. Ikaw Hindi siya yun! Hindi nga, maniwala ba kayo? Ikaw ang buhaya sa ating tatlo. Hindi ako. Ikaw yung buhaya, laging nang loloko. Pareho kayo buhaya, ako na-agreado dito. Siya yung buhaya, tignan niyo yung mga buhaya. Dalawa mga buhaya. Wala na to, lahat tayong buhaya. Sige na pare, paghatian na lang natin yung mga maleta. Oo nga, para wala nang gulo, hatian na lang. Sige, hatian natin lahat, fair na yan. Kung ganon, simulan na natin. Walang sisihan. Inday Sara, ilaw ng pag-asa. Pagmamahal mo'y yakap ng bansa. Sa bawat tibok ng pusong Pilipino, may awit ng bukas na di maglalaho. Inday Sara, sama-sama tayong babangon. Sa hirap at tunos may bagong panahon. Pag-ibig at dangal siyang sandigan para sa mahal nating bayan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tinanggalan na po ng visa. The United States has revoked the diplomatic and tourist visa of later Representative and former House Speaker Martin Dabuaya Romualdez, who has been facing criminal investigation over his alleged involvement in the multi-billion peso flood control fiasco. Hindi po multi-billion peso, multi-trillion peso po mga kareaksyon ng nakawan. Ito po ang pinakamalupit dyan mga kareaksyon. Si Martin Romualdez nangarap na maging presidente ng ating bayan. Nangarap doon sa PI. Nangarap na makontrol lahat ng mga politiko. Lahat po yun nabigo doon. Hindi po niya nakontrol lahat ng politiko. Hindi po siya naging presidential candidate. Hindi po nasa katuparan ang PI kahit mali-maletang pera po ang pinamudmud niya sa mga politiko sa Pilipinas. Na inaakala po nila mga kareaksyon na itong si Martin Romualdez ay hindi babagsak. Ang malaking katanungan nito po, ano yung nasa likod ko? Maleta. Kadarating na lang po niya mga kareaksyon, ipinadala sa akin yung maleta na yan. Oo. Pero yung maleta na yan ay hiniram, kaya binalik sa akin. Anyway mga kareaksyon, walang laman pong pera yan. Ang laman po niyan mga kareaksyon ay mga papeles. Mga papeles na basta papeles. Anyway mga kareaksyon, ito yung sinasabi nating makukulong ka na, Martin Romualdez. Nasaan yung mga trolls mo ngayon? Binabayaran mo pa ba sila? Parang nanahimik na. Nasaan yung spokesperson mo na si Robert Barbers, H. Barbers? So, Barbers! Walang hiya! Ipagtanggol mo yung amo mo! Ba't hindi kaya ta nagsasalita, Barbers? Bakit nananahimik kaya ta, Barbers? Bakit? Yung mga tuwadkom! Bakit hindi nyo ipagtanggol si Tambaluslos? Nako, makukulong na to. Ikukulong po nila yan mga kareaksyon. Ako sa tingin ko si Remula, ikukulong niya to. Kasi, pero si Bongbong Marcos hindi muna niya ikukulong. Ikukulong niya si Bongbong Marcos
pag wala na sa kapangyarihan. Ganyan naman ang mga remule. Kung sino yung nasa kapangyarihan, pinoprotektahan nila. Nung nasa kapangyarihan ng Pangulong Duterte, si Boying talagang himod. Di ba? Lumipat sila na kay Binay sila. Anyway, moving forward. Itong si Martin Romualdez, mga ka-reaction. Nako, Martin, sinabi ko na sa'yo, bumili ka na ng lupid, 2. Ibigay mo yung isa kay Bongbong. Tapos, itali nyo yung liig ng kambing. Magalaga kayo ng kambing. Oo, para meron kayo libreng gatas. Pero mga ka-reaction, ano po ba ang nararamdaman ninyo sa nangyayari? Ang Amerika ay nangyalam na. Hindi na siya makakalabas ng bansa. Pero, subalit bagamat datapwat, si Bongbong Marcos, puprotektahan nila yan. Dahil, nagagamit nila. Ang ginawa nilang ito, pampalubag-loob lang yan. Para makalma ang taong bayan. Dahil sa nangyari kahapon, handa nang magbuwis ng buhay ang maraming Pilipino. Pero bakit nang ginawa kaagad ng Amerika yan? Para makalma tayo, para magkaroon ng optics, para magkaroon ng sinasabi na, tignan ninyo, si Uncle Sam, tinanggalan na ng visa itong si Martin Romualdez. Okay na ba kayo? Hindi. Hindi naman siya yung mastermind eh. Hindi naman niya magagawa lahat yan kung wala siyang mastermind. Bonjing yan eh. Sino yung mastermind? Mamaya. Yan po ang ating pag-uusapan, mga kareaksyon. Ang ginawa ng Amerika na yan, pampakalma sa mga Pilipino. Tranquilizer yan. Pero maraming Pilipino hindi nakakalma sa lahat ng narinig nila kahapon. Mantakin mo yan mismo sa Ilocos, sa bahay mismo ni Bangag. Naghatid sila ng mali-malitang pera. Paano mo kakalmahin ang taong bayan? Lumulubog, tagulan na naman. Marami na naman daan na hindi madadaanan. Marami na naman lulubog. Pero sana naman ay walang maibuwis na naman na buhay dahil sa mga punyetang magnanakaw na ito, ninakaw ang taong bayan, ang perang taong bayan, pinagati-atiyan nila kung saan napunta ang perang mali-maleta para lamang magpatuloy ang kontrol nila sa ating bayan. At hindi lang yan. Dahil ayaw nilang mamuno ang isang Sara Duterte. Dahil pag namuno ang isang Sara Duterte, lahat ng oligarko, lahat ng magnanakaw, lahat ng mga tulisan dyan sa may AFP, PNP, PCI, lahat yan ay dapat magbago. Otherwise, alam nyo na ang mangyayari. Congratulations, Martin Romualdez. Pero yan, mga ka-reaction, ay isa lamang tools para makalma ang taong bayan at masabi, may nanagot na. Hindi kami kakalma habang yung mastermind ay hindi rin nakakulong. Ganun yun. Huwag nyo kaming pakalmain sa mga ganyan. Dito muna tayo, mga ka-reaction, ha. React muna. Ayan po ang turo, President Turo. Nakakita siya ng bato, ituturo niya. Nakakita siya ng bakal, ituturo niya. Puro turo lang yan. Ako po, yan naman. Tinulak ako ni Robin John Vic. Palabas na ako nang maitulak ako sa gilid. I was walking out when I was pushed. Totoo ba yan? Tingnan natin. Sino nagtulak? Sino ang nagtulak? Si Robin? Nako. Pero sa tingin ko lang, ha. Mga kareaksyon, sa tingin ko lang, nananyansing eh. Nananyansing eh. Gusto niyang pigilan ang buong pulutong nakasama si Pia Cayetano. Ayan. Nananyansing. Hindi nananyansing. Hindi rin po nananyansing. Nako, nagkamali sila kay Pia, mga kareaksyon. Kung makikita niyo po yung mga kareaksyon, ayan. Ayan po, mga kareaksyon, si Pia. Ang tunay na Pia, nagpapanggap lang po yan, mga kareaksyon. Di ba? Ang dami na niyang pinagdaan dyan sa Senado. Ngayon, kilala niyo na kung sino talaga si Pia. Ay, nako. Ayan, Tito Soto, inakusaan si SP Cayetano na pangaagaw ng kapangyarihan. Gago ka ba, Tito Soto? Gago ka ba? Kung talagang meron kayong quorum, bakit hindi niyo pinalitan si Alan Peter Cayetano? Kung talagang meron kayong quorum, kaya niyo siyang palitan. Di ba? Pinalitan niyo ba siya? Hindi. Hindi niyo siya pinalitan. Kasi nga,
wala kayong quorum. Tinipid nyo pa eh. Kung pinalitan nyo na si Alan Peter Cayetano, di sana hindi na siya Senate President ngayon. Diniretso nyo na, hindi nyo na ginawang pro tempore si Gatchalian. Kung talaga sinasabi nyo may quorum kayo, kaya lang wala kayong quorum. Kung may quorum kayo, nagpasa kayo ng batas. Yung mga general na pinagmamayabang ninyo, yung health bill, sabi ni Subiri na isa rin buang. Yung nagmamayabang na martial arts. Pasalamat ka, Subiri, hindi kita classmate nung high school ako. Nung classmate kita nung high school, maraming martial artist nung high school ako. Walang ya. Anyway, mga reaction. Ito, sasabihin ko sa iyo, tutasan ha, walang hiya ka, kumita ka na, manahimik ka na. Mali-malita. Yung mark na sinasabi mong natodas noong 2015, hindi yung si Mark na sinasabi ng mga 18 Marines, gago ka ba? Nililito mo pa ang tambay, si Mark Tiksay ang tinutuko, hindi yung Mark na, ayan, when 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? 12 is not 13. Okay? Alam ng grade 1 student yan. When does 13 become 12? It's when 24 become 22. Grabe ang mathematics yan, no? Kahit gawin mo 22 ang Senate, yung 12 ay 12, yung 13 ay 13. School bukol ka kasi eh. Galing ka ng school bukol. Hindi ka naiya sa mga angkan mo, sa anak mo, apo mo, sa mga pamangkin mo, sa mga kapatid mo. Hindi ka naiya. Hindi mo naman 13 tsaka 12, 6, 7. 6, 7. 13 yan. 6, 7. 6, 7. Yun ang 13, 6, 7. Hindi mo pala alam eh. Nagulat na lang ako nang nakita ko si Sec. John B. Cremula. Hinaharang ako. I never thought the way would come that somebody will prevent me from entering the Senate. This is my office. Kaya lang, ayan, nagkamali si John Vic. Hindi niya kilala ang tunay na piya. Hindi niya kilala. Ngayon kilala mo na kung sino yung tunay na piya, manahimik ka na. Ayan. Ayan pa mga kareaksyon. Yung pangalan na binanggit nila, executive assistant ko daw, na tumanggap ay si Mark. Namatay si Mark noong 2015. Ano ba? Tingnan mo paano nililigaw ni Tutasen na sumagot si Atty. Baligod. Ang tinutukoy ng mga testigo ay walang iba kundi si Mark Tiksay. Ang executive assistant si Saldico. Buhay na buhay siya. Di ba? Itong si Tutasen ang galing niyang mag-divert eh. Di ba? Hindi naman yung Mark na sinasabi mo, Tutasen. Yung si Mark Tiksay. Di ba mga kareaksyon? Yan ang sinasabi natin sa mga taong nais, mga kareaksyon nais makalusot. Huli na, lumulusot pa. Wag na kayo lulusot. Huli na nga eh. Lulusot pa eh. Nako naman, nasa na ba tayo? Ito. Yan pa. Kung ako na kay side ni Senator Win, I will not act as acting president because he know it's illegal. Masisira yung buong karir niya. In the future, wait for your time. Isang lawyer at saka isang utu-uto. Yan, utu-uto si Win eh. Inutusan siya ni Ping. Inutusan siya ni Tutasen. Sumunod naman ang unghang. Kasi, utu-uto ka, Brad. Tinulak ako ni Robin, Tinulak na naman daw siya ni Robin. Paano siya tinulak ni Robin? Si Robin, ayan po si Robin, mga kareaksyon, naglalakad. Sino ang nagtulak? Ginawan pa nila na scientific explanation, mga kareaksyon. Yan ang tinatawag nating scientific explanation. Darling, malupit yan. Di ba, Tamba? Congratulations, Tamba. Situation. Para raw po kayong hari na wala namang kingdom. Ano ho masasabi niyo doon? Okay. Even if may kingdom ako, never naman ako hari. So yun po ang, si Ronald Llamas. Yung kasi ang kanyang ideology, absolutist yan eh. Naniniwala yan hindi sa democracy. Alam niyo po, hindi tayo pwedeng maniwala sa democracy, tapos when it gets messy, umaangal tayo. Diba? It's just like freedom of the press, diba? Do I always like what you report?
No, but I have to support you. Can you imagine a Philippines without media? So that's why we went silent or went quiet nung Monday. Because ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw how they did it, di ba? May mga behind the scenes dyan, kaya sabi ko nga, res ipsa loquitur. You read between the lines kung ano nangyari. But what is the reality? The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong iimbento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Pangalawa, even assuming may quorum sila, 13 para tanggalin ang Senate President pro tempore. Even if natanggal nila, kasi yung all seats vacant, nung pinukpok pa lang, natawa na ako, hindi alam ni Senator Win, you cannot declare all seats vacant with 12. You can declare all seats vacant below the Senate President and Senate pro tempore with 12. Pero hindi pwedeng Senate President. So dapat ang pinukpok ni Senator Win is that the motion is lost. Kasi 12 lang eh. Kami, nung nag-declare kami all seats vacant, 13 kami. Kaya pwede. Okay. So having said that, democracy is messy. But we have to embrace the democracy. We have to embrace. So sabi ng Constitution, walang political dynasty. Pero may political dynasty sa Pilipinas. Ibig ba sabihin, sunugin na natin buong Pilipinas? So sunugin na natin ang Senado because hindi nila gusto kung sino majority, kung sino ang Senate President. Pag sila nag-walk out, okay lang. Tignan nyo yung post ni Bam Aquino. Pag nag-walk out, para sa bayan. Pag kami hindi dumating, ayaw magtrabaho. O ano sabi nila? Ayaw namin magtrabaho. Sabi nila, maiipit yung mga general sa CA. Sabi nila, kawawa yung mga pasyente sa ospital. Kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila. Sabi nila may quorum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. O, pinasaba nila yung sa ospital, sa pasyente. Nasa agenda yun. Pwede lang pa. Hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power. We're talking about what is right. Yung katotohanan. Napansin nyo kanina, if they attended today, then na-test nila yung credibility. Ito ang ayaw lumabas. Diba? Why would you call, ang nakalagay sa rules dito, kapag ka may problema ang security ng Senado, you can ask law enforcers, pati police for help. Kita nyo gaano kadaming police na sa labas. Saan ka nakakita? Secretary of DILG ang ipapatawag. So, si Senator Win wants to be Senate President, but he's exercising all kinds of immaturity to our democracy. Papayag siya, 12 lang. Papayag siya, acting SP, samantalang nakalagay dito, you can only have acting SP pagkapatay na o walang SP. Papayag siya na ang tatawagan niya, Secretary of Interior, para dito. Anong image ng Senate? So, dun sa inyo na buhay pa ng martial law, anong ibabalik natin yung ganun image? It was a different time. There were different circumstances. So, ang sagot ko, Jessica, doon, they have to deal with it. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now, it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino nagsasabing totoo. So now, it's between power and truth. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators. So you need 13 for a quorum and for a majority. Eto, tanong ko sa inyo kung napasa nila, quorum, 22 daw, 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang official? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino gusto nilang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. O, anong kasunod? PI o con us.
So hindi biro yung kasunod doon. Hindi to labanan ng si Soto o si Cayetano, si Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po, future ng ating bansa ang at stake dito. Kaya hindi masagot diretso ng Malacanang at ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sabi nila, ekonomiya yung issue. Ayaw naman nila mag-usap tungkol sa ekonomiya. Sabi nila, impartial daw yung trial, kailangan impartial. O may nakita na ba kayong partiality sa amin? Is there anything in my reputation? Sabi nila, yan si Alan nangangagat ng amo niya. O unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Pangalawa, kaibigan ko siya, pero hindi namin parating nagkakasundo sa politika. O, so wala naman pala silang angal sa impartiality ko. O, bakit na yung sinasabi? So, Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards? I don't think so. I think they should follow the law. Isa na lang po, ano ang reaction nyo nung sumipot po rito kahapon si Senator Escudero? Thus, nagkaroon po ng majority yung dating minority. I'm And you praying are now for the him. I know his circumstance. Many people close to me said a lot of things last night. At ang sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ng bawat senador, alam mo ang pinakamabigat sa akin, I'm just human but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Kasi lalaki din ako eh. Sa buong buhay ko, twice ko lang nakita umiyak dad ko. Nung EDSA Revolution and then one more time. 2 beses ko lang nakita umiyak ang dad ko. Nung nag-pass away dad ko, yung minuto na nag-pass away siya, lalabas yung luha sa mata ko, sinabihan ako ng uncle ko, you're the man of the house, you have to take charge. Kumbaga, hindi ka pwedeng umiyak. So makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yon. So hindi ko isa-isahin kung sino-sino yung mga yon. Yung isang binanggit ko nga kanina, walang kaso. Pero natakot na mabanggit ni Senator Lacson. That's the reality we're doing now. So I ask all of you, akala ko ba, sabi niyo, ang gusto niyong mga senador, Salonga, Tanyada, Recto, Miriam Defensor Santiago. Yung pong sinasabi niya kanina na takot mabanggit ni Pampilo Lacson, si JBR ito. Ngayon, ito po kung talagang si JBR ito, mga kareaksyon kung talagang si JBR ito, wala siya talagang tinatago at wala siyang kasalanan, bakit takot siya na lumipat sa kampo ng kanyang kapatid na ikinulong? Bakit? Kasi kaya siyang kasuhan ni Ombudsman. Kaya lang, best friend siya ni Ombudsman. Kaya nahiya din siyang pumunta ng Cayetano Black. Okay, then help us. Because that's not what is happening now. Di ba? Para kaming grupo ng konsehal o ng mga barangay kagawad na tinatakot ng sigang mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart I am telling you the truth. Yun ang importante. You know in your heart, I am telling you the truth. So that's my reaction. I'll keep to myself my feelings. But I tell you honestly, Jesse, I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So I'm praying for him. Maris Sumalia, GMA7. Of course, the Cayetano block and the Gatchalian block now are both insisting that you are right. Ano po ang magiging susunod ninyong hakbang? Lalapit po ba kayo sa Korte Suprema para maresolba po ito? Hindi, sila dapat ang lumapit. Kinat po. Dalawa yung mensahe ko sa kanya. It's okay to be different and it's okay to walk alone. So, mahalaga na maintindihan ng ating mga kababayan na hindi porket nakakaiba or naiiba ka sa karamihan ay hindi ka na tama. Ang mensahe niyo sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga kaguluhan na nangyayari ngayon, especially sa
Senate, sa different institution na ginagamit po ng kasalukuyang administrasyon against the opposition. Sabi natin, brigada lang. Mensahe nyo lang sa kababayan natin sa gitna na nangyayari. Yes, oo. Nakakalungkot. Nakakalungkot yung nangyayari sa ating bayan dahil may problema na nga tayo sa ekonomiya natin. Dinadagdagan pa ng administrasyon ng problemang politika. No? Kung sana ay tutukan na lang ng administrasyon yung kanilang trabaho para sa taong bayan, ay makikita pa sana natin ang kaunlaran or pagbabago ng buhay ng lalo na yung mga naghihirap natin na mga mamamayan. Pero sa ngayon, ang nakikita natin ay puro paghahabol sa mga kalaban, puro paninira, puro puro paninigurado para sa kanilang sarili at sa kanilang kinabukasan sa politika. So ang nakikita mo lang ay kung ano yung motibo nila at intent nila ay yung manatili sila na nasa pwesto. At wala silang pakialam sa paghihirap ng mga tao. Lastly, ma'am, nangangamba po daw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung sakaling kayo po ang manalo bilang presidente, ay baka baguhin niyo po daw ang kanyang mga pulisiya na nasimulan. Your comment on it? Unang-una, wala naman siyang pulisiya na na-implementa. He has done nothing, so there is nothing to change. Ang kailangan natin baguhin, moving forward past BBM, is yung paninigurado na meron tayong maunlad at mapayapa na bayan na hindi natin nakikita ngayon. Diba? So yun yung sagot ko. Walang babaguhin dahil wala naman siyang ginawa. Ako po. Grabe. Grabe po yun mga ka-reaction. Wala siyang babaguhin kasi wala naman siyang ginawa. Ang lupit po. Ang lupit po nito, sorry. Ang lupit po nito. Ma'am, big questions. Okay na. Sa brigada lang Brigada. Yes, brigada. Ma'am, bakit po mahalaga sa Ito na po yung buong interview. Yung kanina, ano lang yun, parang highlights ganon. Highlights. Pakinggan po natin. Office of the Vice President na makiisa po sa Brigada Square? Yes, oo. Alam natin, no, galing ako sa Department of Education at alam natin na kinakailangan nila ng tulong sa Brigada Eskwela. Kaya nga merong programa na Brigada Eskwela kasi yung iba't ibang stakeholders ay pwede tumulong sa mga iba't ibang paaralan. Taon-taon, yung iba't ibang opisina o satellite offices ng Office of the Vice President ay tumutulong talaga sa iba't ibang paaralan din sa buong bansa para sa kanilang mga Brigada Eskwela. Ngayong taon na ito, yung central office ng OVP ay merong dalawang paaralan dito isang paaralan sa Quezon City at isang paaralan dito sa siyudad ng Maynila na kung saan dinonate namin yung manpower o labor ng Office of the Vice President personnel. Meron din kaming binigay na mga laptops at nagbigay kami ng paint and cleaning materials. At syempre, nagbigay din kami sa kanila para sa mga teaching and non-teaching staff ng Department of Education yung birthday packs o spaghetti at fruit salad para pagkatapos nilang magbrigada ay pwede sila magsalo-salo. Ma'am, malapit nang magbukas yung klase. Bakit po mahalaga? Ano yung paalala po natin sa mga magulang? Bakit po nila bigyang halaga yung pag-aaral ng kanilang mga anak, especially ng mga bata? Oo, dahil marami na tayong nakita na mga kababayan natin na nagbago yung buhay nila dahil sa edukasyon. Mahalaga na maipaalala ng ating mga magulang, ng ating mga guro at ng lahat ng mga nakakatanda dito sa ating mga kabataan na kailangan nila ang disiplina
ang sipag sa pag-aaral dahil ang edukasyon ang magpapabago ng buhay nila. VP, your comment lang po. Next po si Congressman. Okay. Yes po. Oo. Kagabi, noong nalaman ko na-expel si Congressman Kiko Barzaga ay sumulat ako dahil hindi ko naman alam yung mga contact numbers niya. Naisip ko na sumulat na lang para sa kanya. At dalawa yung mensahe ko sa kanya. It's okay to be different and it's okay to walk alone. So, mahalaga na maintindihan ng ating mga kababayan na hindi porket nakakaiba or naiiba ka sa karamihan ay hindi ka na tama. Ang mensahe niyo sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga kaguluhan na nangyayari ngayon, especially sa Senate, sa different institution na ginagamit po ng kasalukuyang administrasyon against the opposition. Sabi natin, brigada lang. Mensahe niyo lang sa kababayan natin sa gitna na nangyayari. Yes, oo. Nakakalungkot. Nakakalungkot yung nangyayari sa ating bayan dahil may problema na nga tayo sa ekonomiya natin. Dinadagdagan pa ng administrasyon ng problemang politika. No? Kung sana ay tutukan na lang ng administrasyon yung kanilang trabaho para sa taong bayan, ay makikita pa sana natin ang kaunlaran or pagbabago ng buhay ng lalo na yung mga naghihirap natin na mga mamamayan. Pero sa ngayon, ang nakikita natin ay puro paghahabol sa mga kalaban, puro paninira, puro puro paninigurado para sa kanilang sarili at sa kanilang kinabukasan sa politika. So ang nakikita mo lang ay kung ano yung motibo nila at intent nila. O ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang. May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yon? So yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions, di nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo dun. So okay na. Okay na. I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Patingin ulit. Babasahin ko sa inyo. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you. So, this is coming from from Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore. Ulitin ko, hindi ka Senate President Pro Tempore, si Loren Legarda ang Senate President Pro Tempore. She was elected by 13 members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan. So, Senate President Pro Tempore si Loren, hindi ikaw, Sherwin. Oh, hindi ikaw, Sherwin. Hindi ka pa kasi nag-Senate President para dire-diretso ng katarantaduhan ninyo eh. Hindi kita madinig, Sir Junel. Oh, hindi nila kasi kilala yan, papakilala ko sa inyo yan ha. Hindi nila kilala yan eh. Oh, ito yung tunay na sandali lang mga ka-reaction. Yan ang tunay na tunay na tawag diyan. Siya yung tunay. Oh, siya yung tunay, si Mother Karate, ayan oh. Tingnan niyo ha. Ayaw nyo maniwala eh. Oh. Kasi akala niyo nagbibiro ako eh. Oh. Tingnan nyo ngayon. Wala kayong nagawa. Wala kayong nagawa kay Mother Karate. Oh, yan oh. Charity lang po. Hindi kasi kayo maniwala sa akin siya si Mother Karate eh. Oh.
Ito mga ka-reaction na bakit ko po pinapalabas ito. Kasi may nagsasabi gusto nilang i-impeach si Sara Duterte. Gusto nilang ganyan, ganito. Hindi nila yata, nakakalimutan yata nila mayroong Marcoleta. Kaya na makikita po ninyo ako Sara Marcoleta 2028. Alam po ba ninyo na kapag may nangyari kay Sara Duterte o in-impeach nyo si Sara Duterte, sino yung itutulak namin kapalit ni Sara Duterte? Walang iba kundi si Marcoleta. Yan, gaganda ang bayan natin dyan. Aayos ang bayan natin dyan. Oo, mahirapan ka magnanakaw dyan. Tatapusin ka niyan. Kaya dito mga ka-reaction, na-underestimate po nila si Marcoleta. Na kapag may ginawa silang hindi maganda kay Sara Duterte o inimpeach sila si Sara Duterte at ang itinulak namin sa pagka-presidente si Marcoleta, nako. Paano siya makapagsalita? Paano makapagsalita? Kung hindi kayo hahawan. Hawa na po kayo. Atras po, atras. Dito na po, dito na. Gibay. Kalma lang po tayo, kalma. Daming tao, mga kababayan. Atras lang, atas. Grabe ang suporta kay Senator Marcoleta. Yan. Hindi po. Wala kayo. Disiplina po tayo, disiplina. Break po na, break. Okay. Balik tayo. Mamaya tayo mag-program pag kalmado na kayo. Mamaya tayo mag-program. Let's off everything off. Marshal. Wala na muna ang program. Kung ayaw nyo makinig, wala na program. Sige, tumayo. Bye-bye. Tumayo tayo lahat at magtigilan tayo. Sige. Hindi mo pwede magsalita si Senator Marcoleta dahil nakuha sila as impeachment judge. Kumaway lang po yun. Kaway lang. Dahil bawal na magsalita dahil siya po ay judge na sa impeachment. Pwede siya po tanggal sa pagka-senator judge. Thank you. Atras sa patas. And thus, I stand before you to humbly petition for your support for the Philippines. Nagmakaawa na po siya, hindi pa rin nakuha ng Pilipinas yung United Nations Security Council. Nakakuha yata Kyrgyzstan. Nagmakaawa na si Bangag. Paano alam ng buong mundo, Bangag, na tinatarantado mo yung mga kababayan mo? Alam ng buong mundo na ginagago mo yung mga kababayan mo. Yung isang inahangahan ng buong mundo na walang iba kundi si Pangulong Duterte, dinala mo sa dahig. Ang akala mo, bobo yung international community. Ang akala mo, ang international community, hindi ka nila pinagkukwentuhan. Alam nila na bangag ka at alam nila anak ka ng diktador, alam nila na magnanakaw ka at alam din nila na ikaw ay salot dito sa Pilipinas. Kaya, ayan ang nangyari. Tignan mo itong video na ito mga ka-reaction ha. Tignan mo ha, nakakaya. Isa kang kahihiyan sa buong mundo.
bilang isang Pilipino na wala ang dangal ng Pilipinas na itinayo ni Digong. Nawala. Kaya ngayon, nga ka, pahiya ka. Panoorin po nyo. And thus, I stand before you to humbly petition for your support for the Philippines in the elections on the 3rd of June, 2026. This, Excellencies, is why we are asking for your support and trust, and to allow the Philippines to take a seat as a non-permanent member of the United Nations Security Council for 2027 to 2028. Number of votes obtained: Kyrgyzstan 142, Philippines 49. 142 tapos 49 ng kalaban, 142. Kasi ang international community, mahal na mahal si Digong. Tinapon mo yung kababayan mo eh. Alam nila yan. Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist. The mental measures of a nation's progress, the status Tulong sipon. its women. Tulong sipon. Adik eh. We often speak of development walang tigil mga karyaso tumutulo. of economic Yan nakakadiryo. Pinunasan na niya. Tutulo pa yan. Tingnan nyo. technology, Tingnan nyo or tutulo trade. pa yan. But there is a simpler. Pinunasan na. Tumulo pa. Tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun. Ang Alang Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, Blue Ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung Blue Ribbon ngayon. Wala yung Alan Cayetano is still Malaya Business Insights. Alan Robin face obstruction raps over Bato's escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President, no?
Grabe po mga ka-reaction. Meron po tayong bagong balita. Ito mga ka-reaction, ito po yung pinakabagong balita natin. Ito po yung pinakabagong balita natin mga ka-reaction. Ito po. Ako sa tingin ko, trap to eh. Ako sa tingin ko trap to, pero kung talagang matapang yung mga Marines, pumunta sila dito. Pero para sa akin, trap po to mga ka-reaction. Ito yung pinakabago nating balita. Ito mga ka-reaction, tingnan po niyo. Ito yung pinakabago nating balita. Sa June 8 daw, naglabas ng imbitasyon yung Peking Blue Ribbon Committee yung pong Peking Blue Ribbon Committee ni Tulpo, ni Erwin. Yung mahilig sa mga escort. Oo. Ayan po mga ka-reaction yan. Oo. Inimbitahan daw po niya yung 18 Marines, si Martin Romualdez, Bryce Hernandez, Levito Baligod, Secretary or Representative, Ombudsman or Representative, DOJ Secretary, at saka DBM. Okay? Para sa akin, mga ka-reaction, ito ay isang patibong. Pero kung yung mga Marines talagang palaban, mga ka-reaction, punta sila dyan. Kasi bakit kanyo mga ka-reaction? Kasi, pag pumunta sila dyan, sa Lunes ba yun? Anong araw ngayon? Lunes ba yun? Ngayon, 5 ngayon eh. Tama, Lunes. Baka i-contempt sila. Ngayon, kung hindi naman sila natatakot ma-contempt, pumunta sila dyan. Nasa sa kanila na yan. Nasa sa kanila na. Nasa sa kanila. Kung gusto lang matulog araw-araw sa aircon, libre pagkain, ganyan-ganyan, pwede sila ma-contempt dyan. Mahirap, ipadala sila sa city jail. Yun ang mahirap doon. Para sa akin lang yun mga ka-reaction. Para sa akin lang yun. Baka trap yan. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Townhouse, Julien Baronda, Townhouse, Ace Barbers, Townhouse, Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Kong Hun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Sandro Marcos, Forbes Park. Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Grabe po mga ka-reaction ha. May tapang pa itong si Erwin de Inayupak ha. Teka lang, dapat ako sana marami tayong mahanap na ganito para dalhin natin sa Senado tsaka sa Kongreso. Yan, yung mga ganitong klaseng tao, dapat marami po tayong mahanap na ganyan. Ilan ba yung senador? 24 sa Senado. Tapos, ilan ba yung congressman? 260 or kulang-kulang 300? Padala tayo doon mga 400 sa Senado, sa Kongreso. Ito po. Agree po ba kayo na dapat magkaroon tayo ng maraming ganito? Na kapag gustong gumawa ng katarantaduan ng mga congressman, senador yan. Di ba? Dapat ganun. Pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin, eh. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito,
Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So napagkaisa ko sila. So hindi totoo na hindi ako unifier. Thank you. First time. First time ako nakalapakan ng media, walang bayad yun, ha? Thank you. Guys, ang hiningi ko lang, don't give us any quarters, prayers for the country. Thank you, everyone. Thank you. Sorry. Yes. Kanina, sir, na-mention nyo na yung threat lagi doon sa mga kasama ninyo na dyan. How do you intend to protect po yung mga kasama po ninyo para hindi pa kayo nalagasan lalo? Prayers, walk of faith. Nung nawala si Bato, yung misis nag-text sa akin, nag-text o tumawag kay Senator Robin, nag-text, tumawag kay Senator Bongo, sana naman daw sa bawat panggigipit maalala na si Bato, maganda na ang taguan, pero pumunta pa ang Senate para lang magbagong direksyon. Nung nakulong si Jinggoy, yun din ang sinabi niya sa akin, akong kasama niya doon. Sabi niya, pare, dead meat na ako dito, baka mabulok na ako dito pag naghiwalay-hiwalay pa. Sabi mo sa grupo, hindi ako bumigay. I saw him during the most crucial time, di ba? So, nangyari yung nangyari kahapon, so we're still praying. But remember, tao din yung 11+1. Baka meron pa makonsensya sa kanila. Diba? You know, the problem with corruption in the Philippines is that when you put every single person under the microscope, may makikita ka eh. Diba? The best answer I heard was the former Secretary Angie Reyes. Sabi niya, alam mo, pag tinanong yung politiko, nagnakaw ka ba? Eh sabi niya, mag-uwi ka lang ng paperclip eh. Sa gobyerno, nagnakaw ka na eh. So it's a matter of degree eh. So that's why, di ba, once upon a time, sabi ko, baka gusto nyo resign all na lang, tapos bawal na tayo tumakbo, para clean slate. Lahat sila ayaw. Kasi nagkaisa din sila, ako lang daw dapat mag-resign. Kaya I unify people. Okay? Thank you. Marami. Are you still confident, sir, sa grupo nyo na wala nang kakalas, knowing na lipat na si Senator? Confident ako na pare-pareho prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Kasi kung ako lang ha, parang gusto ko lang sabihin dalawa sa kanila na pahiram nyo na yung boto kasi ang hirap ng pinagdadaanan nila, tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. So, although alam na nila na ilang kaso na at ilan na ang inalungkat sa akin, so nandun yung support. So, I'm confident in our democracy. I'm confident that the Philippines is a country of the Lord. So, I face this. I'll just quote someone na nakasama ko. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman ako, kasi magkasama kami noon. Hindi ko nakasama kay Erap, nakasama ko kay GMA. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman, kahit barilin ako sa luneta, single ako noon, wala akong pamilya, wala akong asawa, bata pa tatay ko. Pero ngayon, baka takayin sa puso tatay ko, pero hindi ako kakalas. So, ganun na yung salitaan namin eh. So, although may asawa ko, I haven't been blessed to have children. I have a lot of pamangkins I treat as my children. I have my ate na ilan na ang inalungkat sa akin. So, nandun yung support. So, I'm confident in our democracy. I'm confident that the Philippines is a country of the Lord. So, I face this. I'll just quote someone na nakasama ko. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman ako. Inulit ko lang po yung part na yan. Hindi ko nakasama kay Erap, nakasama ko kay GMA. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman, kahit barilin ako sa luneta, single ako noon, wala akong pamilya, wala akong asawa, bata pa tatay ko. Pero ngayon, baka takayin sa puso tatay ko, pero hindi ako kakalas. So, ganun na yung salitaan namin eh. So, although may asawa ko, I haven't been blessed to have children. I have a lot of pamangkins I treat as my children. I have my ate na I didn't want to pull in. But she's a senator as much as me, and she's happy to do this. She didn't want the blue ribbon. But kanina siya nagsabing, Al, kung magkakagulo dun sa baba, baka respeto nila kung babae. So siya bumaba. Buti lang sumama si Robin kasi kahit pala babae, haharangin pa rin sa baba. So, I'm confident God is in control, but I cannot tell you more than now. And I don't know what will happen later. I don't know what will happen tomorrow. I don't know what will happen Monday. Thank you. Matthew Perez from Malaya.
Kanina na-hack yung Facebook ni Senator Marcoleta. Tinignan ko, may nagda-drum. Sabi ko, baka bombo yun. No, last. Senator, Yeah, go ahead. this is from me, Matthew from Matthew, yes. Yes, I would like to ask, how do you feel about the palace recognizing the leadership of acting Senate President Sherwin Gatchalian? Expected. I don't feel bad about that kasi expected. I feel bad na since actually nagpahiwatig ako sa palasyo 2 weeks before I took over. I talked to many of their allies and told them mukhang improbable na pumalit kaming grupo pero possible. Improbable dahil marami kayong hawak dahil tinatakot nyo pero probable kasi hindi na tenable yung ginagawa ni Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Soto. So, nung nagulat sila, nagsisisihan na kasi hindi sila naniwalang mangyayari, pinaabot ko na priority namin impartial na impeachment kasi yan naman hiningi ng ating mga kababayan at yung ekonomiya kasi hindi natin nararamdaman dito sa Manila at dito sa mga air-condition na kwarto pero yung mga kababayan natin sa bawat barangay, whether Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, OFW sa Middle East. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan.
wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa'yo sa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, o. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.